Good morning brothers and sisters. Ito pong video po na ito ay tutorial po kung paano po mag-login at paano po gamitin ang ating members portal sa CFC. So may nagtatanong ano raw po yung members portal. So ang members portal po ay isang parte ng One Global Data or OGD. Ang OGD po, ito po yung database ng CFC. So from the word portal, ito po yung access po natin as a member sa ating database. So ano-ano po yung makikita natin sa database? Yung po yung mga personal information, mga information related po sa ating mga services, mga teachings ng CFC, mga activities po na ating sinasalihan or dinadaluhan, and even summary po ng tithes, attendance ng household, at marami pa pong iba. So ngayon naman po, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-login sa portal. So first po, buksan po natin yung ating internet browser sa ating cellphone, computer, or tablet. And then like Google po, Google. I-type nyo po yung CFC Members Portal. Pag na-type nyo na po yan, ililink nyo na po kayo sa ating database ng ating ng CFC. Tapos, i-click nyo po yung Couples for Christ Members Portal. So, pag kinlik nyo na po yan, mapupunta po kayo sa login window ng portal. So, sa login window, kailangan nyo po ng members ID at password. So, ito pong members ID at password, manggagaling po yan sa chapter leader or unit leader or household leader. Ibibigay po sa inyo. May mga ibang pansamantala, meron na pong password. Meron naman pong pwedeng tayo po yung mag-create para magkaroon po tayo ng sarili po natin password. So, iisa-isahin po natin yun. So, una po, kapag magla-login, ilalagay po natin yung ID. So, ako po, cellphone po yung gamit ko, naka-automatic, naka-save na po yung aking members ID at saka password. So, i-click ko na lang po yan. Automatic po, ayan po, nakalagay na agad dyan. Tapos, magla-login na lang po ako. Ngayon, kung halimbawa po, wala po pa po kayong password, wala pang binigay sa inyo ang inyong household leader or unit leader or chapter leader na password, pwede po kayong mag-create. Ayan po, isulat nyo lang po yung ID number nyo, members ID, ayan, PM 2014-129-335, ganyan po. Tapos, pindutin nyo po yung create dito sa gilid, ayan po, create. Sa baba, ayan, tapos balik uli kayo dun sa members ID number. Tapos, kailangan po ng email address. Ang gagamitin nyo pong email address ay Gmail account po. Wag po yung Yahoo account. Kasi, hindi po yata tinatanggap yung Yahoo. So, kailangan po Gmail account. Ito po yung sa mga wala po pong password na binigay ang mga leaders. So, Gmail account po. So, kunyari ako po ay maglalagay ng Gmail account. Ganyan po. Tapos, pindutin nyo lang po yung create. Kapag na-create nyo po yan, meron pong lalabas dyan na congratulations, successful yung pag-create mo ng account. Pakibuksan yung iyong Gmail. Meron po doon, message po ang CFC. Nandun po makikita inyong bagong password. Password nyo po. So, pag may password na po kayo, ilista nyo po kasi babalik po kayo dito sa window at magla-login po kayo. Ngayon po, halimbawa, meron na kayong password pero nakalimutan nyo po. Ang gagawin nyo, PM 2014 yan po yung pinaka-ID. Lagay nyo po yung ID number nyo. Tapos, pindutin nyo po itong retrieve. Ayan po sa baba. Retrieve. Ito po yung retrieve. Ito po yung mga nakalimutan na password. So, para ma-retrieve po yung password, ipindutin nyo po yung retrieve password.
Tapos, isulat nyo lang po dyan yung member ID number. Tapos, pindutin nyo po yung retrieve. Same, meron pong lalabas na congratulations, successful yung pag-retrieve mo. Paki-check sa Gmail account mo, nandoon yung password mo. So, pag kinuha nyo na po yun, balik po kayo dito sa window portal, tapos mag-login po kayo. Tapos yan, login na po kayo. So, katulad ko, naka-automatic, naka-save na. So, pindutin ko na lang po yan, magla-login na po ako. Ngayon, kapag nag-login na po, ang una nyo po makikita ay ang homepage po ng ating portal. So, sa homepage po ng ating portal, dyan po makikita yung mga iba't ibang folders na may iba't ibang folder names. So, dyan din po sa homepage makikita ang mga upcoming activities ng CFC. So, pag meron po nakalagay dyan at like nyo po umattend, i-click nyo lang po yung activity na yon, automatic magkakaroon po kayo ng online attendance, tapos mag-appear na po sa inyong portal na yung attendance nyo dun sa activity na yon. So, since cellphone po ang gamit ko, explore po natin ang ating portal. So, dito po sa upper left, may makikita po kayong tatlong guhit. So, pindutin nyo po yan. May lalabas po sa side. May lalabas sa side ng mga folders name. So, una-una po sa list, ay pangalawa pala, after ng home, ay members profile. So, pindutin nyo lang po yung member profile. Diyan po makikita yung personal information po natin. So, check po natin yan kapag nakapag-login na po kayo kung tama po yung mga nakasulat po dyan. So, kapag halimbawa meron pong mali, edit information lang po. Ayan po yung katabi ng picture, may edit information. Pindutin nyo lang po yan. Tapos, saka nyo po i-edit ang inyong mga kailangan baguhin. So, kapag na-edit nyo na po, nailagay nyo na po yung mga tamang infos, save changes lang po. Yan. Kapag na-save changes po, may lalabas na success, changes have been saved. Ayan po. So, dito po sa member profile, may mga halagang information po dyan na dapat po malagyan nyo po ng mga infos po ninyo, katulad po nitong blood type. Kung alam nyo naman po yung blood type nyo, ilagay nyo po, kasi kapag halimbawa may mga nangangailangan na ka-member po natin, madali po makahanap, kasi dito lang po sa ating database may mahanap na yung mga leaders po natin. Mas madali pong makahanap, at the same time, mas madali po tayong makatulong kung willing po tayong mag-donate ng blood. Tapos, ganun din po sa mga birthday and wedding date, madali po natin mabati ang ating mga kapatid. Ayan po. Next po, sa portal po natin may service record. So, sa service record po, dyan po mga nakasulat yung mga pastoral service po natin, program service na mga dinadaluhan. So, dyan po lagay. So, usually, kung sino po yata ang leader, siya po yung mag-input po dyan. Kaya, mag-appear na lang sa mga members. Pag-check natin kung isa po tayo sa mga attendees, pag-check po natin ang ating portal, automatic makikita po natin. Next naman po yung mga formation. Bilang CFC member po, marami po tayong mga dapat ina-attendan ng mga formation. Merong mula first year hanggang fourth year formation. Tapos, dito malalaman mo kung ano-ano na yung mga naatinan mo ng mga programs or mga trainings.
So, may pag 100%, ibig sabihin na attenan mo na po yun. Pag 0%, ibig sabihin hindi ka pa po naka-attend ng workshop na yon or ng orientation na yon or training na yon. So, ayan po. Katulad ko, 34.52% pa lang yung na-attenan ko sa lahat ng mga formations at trainings. So, malayo-layo pa sa 100%. So, next naman po, mga activities. So, sa mga activities, dyan po makikita at ang mga record ng mga din sinasalihan po natin mga activities katulad ng mga conference, assemblies, teachings, mga formations, at katulad po ng aming latest na dinaluhan, yung OGD chapter review, ang input po niyan yung cluster leaders po natin. Sila po kasi nagturo. So, ayan po. Kasi isa ako sa mga attendees, kaya pag-check ko sa aking portal, ayan po, nag-appear na po yan noong April 19. Diyan po matatagpuan yung mga activities. So, next po, yung household. Kapag meron po tayong ina-attend ng household, diyan po naka-record yung mga details po. Tapos yung pag may upper household ka, ayan po yung mga members, yung mga ka-brothers and sisters. Ayan po, pag household leader ka, meron ka mga household members, ayan po. Nakasulat po dyan. Ay, nakalagay po dyan. Tapos kapag mag-i-input po kayo, halimbawa unit leader, chapter leader, or di kaya household leader dun sa household nyo, add household meeting lang po. Pindutin nyo lang po itong color blue po dito. Ayan. Nandyan na po yung mga details na kailangan nyo pong fill upan. O anong date nangyari yung household, tapos yung time, tapos ano ba yung mga topics, title, venue, tapos check nyo po yung mga attendees, tapos save lang po, ganyan. Mag-appear na po yan sa household. Family day, ito po yung mga activities ng ating pamilya. Halimbawa, meron po tayong mga fellowship, meron po tayong mga prayer, kasama po yung ating mga anak. Ayan po, nare-record din pala yun. Nilalagay po pala dyan. Add activity lang po tayo. Yan po yung color blue. Add activity lang po. Tapos, lagay nyo po na yung mga details. Yan, katulad yan. Add activity. Tapos yan po, yung mga detalye. Yan. Tapos, save lang po tayo ng save. Next po, yung mga tights. Ito yung pinakagusto ko dito, yung sa tights. Kasi, nakakatuwa, naka-record yung ating mga record of generosity simula nung tayo'y naging CFC member. So, dyan po kung magkano ang binigay nyo via GCash or di kaya sa buslo kapag chapter assembly, exact amount po ang ilalagay dyan. Tama po yung mga nilalagay nila dyan with OR number pa po. Ayan. So, dito po natin makikita at mare-remind po tayo na ay kailangan pa po pala natin mag-tights. Hindi pa pala tayo nagta-tights sa months na to. Ayan po. Diyan po naka-record. So, sa akin, April 2022 ang pinaka last kong tights. Ayan po. Next naman po ay ang mga downloads. So, sa downloads po, ito po yung mga materials ng mga teachings that are available sa kung ano man level po meron tayo. So, kung unit head ka, or household head, or member, may mga corresponding materials po na pwede po natin i-access. Katulad po niyan. Next naman po, kapag may 1-to-1 or 2-on-2, yung mga leaders, i-input nyo lang po yung mga details dyan, ganyan din, ganun din po, add 1-to-1, ganyan po. Kung 2-on-2, ayan po, i-add 1-to-1, ganyan. Kung 2-on-2, ganun din po.
add activity, add 2 on 2 lang po, tapos fill upan nyo yung mga kailangan ng mga details, tapos save lang po. Mare-record na po yung inyong 1 on 1 or 2 on 2. So, yan lang po. Ngayon naman po, kung paano mag-change ng password, tuturo ko po sa inyo. So, sa mga meron na pong ready password na binigay ang mga leaders, pwede nyo po itong palitan para halimbawa gusto nyo kayo lang yung makapag-access sa portal nyo, palitan nyo po ng bago na kayo lang po nakakaalam. So, paano po gagawin? Itong tatlong guhit po uli dito sa upper left, pindutin nyo po yan, scroll down, may makita po kayong change password. Ayun po, i-type nyo po yung current password nyo po ngayon, yung pansamantalang password. Tapos, mag-isip po kayo ng bago nyong password. Tapos, confirm nyo po yung bago nyong password. Tapos, save changes lang po. Meron na po kayong bagong password. Isulat nyo po yon at tandaan nyo po para sa tuwing mag-login po kayo na po yung gagamitin nyo. So, yun lang po. Maraming salamat. Sana po meron po kayong natutunan.